Magandang araw mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay na gumagabay sa ating aralin. Ngayon ay panibagong araw na naman na tayo muling magkakasama-sama para pag-aralan ang isa na naman nating aralin para sa matematika. Tayo ay nasa quarter 1, week 6. Natin ang unang aralin na tungkol sa place value ng bawat bilang. Ang bawat digit sa bilang ay may pwesto o place value at katumbas na halaga o value. Para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng place value at value ng mga bilang. Magbalik-aral muna tayo sa mga nakalipas nating aralin. Sa math, bilangin mo ang mga prutas sa pangkat o set. Isulat kung ilang sampuan at isahan mayroon ng bawat bilang. Okay? Titingnan mo yung prutas tapos bibilangin mo kung ilang pangkat o set ba ito. Okay, bilangin natin. Alam mo ba kung ano yan? Alam mo ba kung anong prutas yan? Kung hindi mo pa alam, yan ay mapolo. Maraming ganyan sa Imus Pilot Elementary School. Pag pumunta ka doon, merong panahon na namumunga ang mapolo. At yan ay pwede din natin kainin. Okay, bilangin natin ang mapolo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, ilan ang kabuuang bilang nila? Ilan ang kabuuang bilang ng mga prutas na mabolo? Sabihin mo nga kung ilan. Okay, ito ay 16. Ilan naman ang sampuan at isahan? Nakailang sampu ba tayo? Bilangin nga natin. Ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilugan natin yung 10. Okay. Makakabuo pa ba tayo ng isang 10? Hindi na. Yung mga natira ay bibilangin natin bilang isahan. Bilangin natin ang isahan. Lagyan muna natin dito ang 10. Bilangin natin ang isahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ito ay 6 na isahan. Ilan ang sampuan? Meron tayong isang sampuan. Meron tayong isang sampuan at ilan naman ang isahan? Meron tayong, ilan yung natira? Meron tayong 6 na isahan. Basahin nga natin. Meron tayong isang sampuan at 6 na isahan. Sabihin mo nga. Okay, at ang kabuuang bilang natin ay 16. Okay. Sumunod naman. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Yan ay kainito. Meron pa rin yan sa Imus Pilot Elementary School. At alam mo ba
na ang ating dyaryo o ang ating newspaper sa ating school o school paper ay pinangalan sa kay Nito. Dahil madami daw kay Nito sa ating paaralan. Ang ating school paper ay, ang pangalan ay ang kay Nito. At sa English, the Star Apple. Okay? Ayan na, may trivia na ako para sa inyo, para sa ating paaralan. Okay, bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bilugan na natin yung 10. Okay. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, bilugan ulit natin. Kasi isa na namang 10 yun. Okay. 21, 22, 23, 24, 25. Okay, ilan ang kabuuang bilang ng mga kay Nito o Star Apple? Sabihin mo nga kung natandaan mo. Okay, ito ay 25. Very good ka. Okay, ilan naman ang 10 at isahan? Ayan, may bilog na ha. O, ilan ang 10? Okay, ito ay 2. Ilan naman ang isahan? Yung naiwan sa 10 at tig-isa. Yan ay 5. Very good. Ang kabuuan na bilang ng 2 10 at 5 isahan ay 25. Dapat alam mo, kahit baliktarin ang pagsasabi nito, dapat alam mo pa rin ang bilang na yon. Okay? Sumunod. Ito naman ay mangga. Mangga ang ating pambansang prutas. Bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bibilugan ko na yung 10 ha. Para mas mapadali tayo. Okay. Sumunod. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bibilugan ko ulit ha. Okay. Dahil nakabuo ulit tayo ng 10. Okay. 21. Sabayan mo nga ako. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Makakabuo ba tayo ng isa pang 10? Okay, sige nga, bilugan mo nga. Sabay nga tayo. Okay. Sumunod. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39. Okay, ilan ang kabuuang bilang? Ito ay 39. Very good. Yung naiwan dito na ito po, yung mga naiwan pa dito, makakabuo pa ba tayo ng isang sampuan? Okay, hindi na po kasi. Ilan ba yung natira? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na lang yung natira, hindi ito nakaabot ng 10. Ilan ba yung kulang para maging 10? Okay, kulang pa ng isa para maging 10. 39 lang yan. Kaya yung siyam ay mabibilang sa isahan o sampuan? Okay, sa isahan. Okay, bilangin natin kung ilang sampuan o tukuyin mo kung ilang sampuan at ilang isahan mayroon ang bilang na 39. Okay, bilangin nga natin ng 10. Kung ilang bilog tayo ng 10, bilangin natin. 10, 1, 10, 2, 10, at 3. 3 tigsa 10. So, ilang sampuan yun? Okay, very good. Ito ay 3 sampuan. Ayan. O, ilan naman isahan? O, bilangin natin ulit. Ibahin natin yung kulay. Okay. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito ay may siyam na isahan. Okay? Pero meron din ako nilagay dyan na sagot. Okay. 3 sampuan at siyam na isahan. Okay? Tama yung sagot natin kanina. O, sabihin nga natin, mayroong 3 sampuan at siyam na isahan sa bilang o kabuuang bilang na 39. Okay? Naintindihan ba? Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat kung ilang sampuan at isahan ang bilang ng mga larawan. Okay, bilangin natin ang lapis o ang mga lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Isulat muna natin dito ang kabuuang bilang nito. Okay, meron itong 22 bilang. Okay. Ilan ang sampuan sa 22? Turuan ko kayo ng teknik, ha? Kapag nasa kaliwa, pag 2 digit lang, ha? Pag nasa kaliwa, pag sampuan at isahan lang, ito, pag nasa kaliwa, yan ang bilang ng sampuan. Ito yung magiging sampuan. Yan, parehas yan, ha? At ang nasa kanan naman, ang magiging isahan. Okay? Palagi nag-umpisa tayo sa kanan pag nagsisimula tayo ng isahan. Okay? Hanggang nadadagdagan ang mga digit sa bilang.
papunta sa kaliwa. Okay. Ngayon dahil sampuan lang ang ating pangkat o ang bilang natin hanggang sampuan o 2 digit lang, tinuro ko na sa inyo yung technique. Kapag sampuan, yun yung nasa kaliwa. Pag isahan, yung nasa kanan na bilang o digit. Okay. Ilang sampuan mayroon? Meron tayong 2. Very good. Ilan namang isahan? Meron din tayong 2. Okay? Naintindihan? Nakuha ba yung technique ni teacher na itinuro? Okay. Okay, para sa ating bilang 2, bilangin natin ang mga pangkat ng bag o set ng bag. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, ilan lahat ang kabuuang bilang? Ito ay mayroon tayong 18 kabuuang bilang ng mga bag. Okay, ilang sampuan mayroon ang bilang na 18? Okay, very good. Kasi yung nasa kaliwa ay bilang 1, yan yung isusulat natin. 1, para sa sampuan. At ilang isahan naman? Yun ay ang bilang 8. Ilan na tira? 8. Okay? Mas madali na ba? Okay, very good. Next, isulat kung ilang sampuan meron naman. At isahan ang Crayola. Bilangin natin ang Crayola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Okay. Bilugan na natin para mapadali tayo. Yung unang 10. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. 20. Ito mamaya na. 21. Okay, dito tayo sa ibaba. Tuloy na lang natin. Brain ko lang. Okay. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Ayan. Ay, naku, hindi na maayos ang ating pagkakapangkat. Yan. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Meron tayong lahat na 38 pulang Crayola. Okay, ilan ang sampuan? Meron tayong ilangan natin. 1, 2, 3. Tatlong pangkat na sampuan yan. Okay. Ito, kasi yan yung nasa kaliwa. At ilan naman na natira na isahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 isahan. Ayan, kasi andito yan sa kanan na bilang o digit. Okay, naintindihan po. Tama ka rin ba? Nakukuha na ba? Okay, very good. Kung ganon, mas naintindihan pa. Okay, meron akong kwento sa inyo. May kwento lang. Pero bago yun, tingnan nyo muna yung larawan. Ano ito? Okay, tama ka. Saging yan.
Nakakita na ba kayo ng saging na ganyan? Okay. Kumakain ka ba ng saging? Very good. Kasi masustansya yan. Okay, ito ay mayaman sa sodium. Okay. Bilangin nga natin kung ilan yung saging. Okay, sa isang piling, yan ay isang piling ha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Okay. Alam niyo ba yung isang buwig? Yung isang buwig, kunwari, etong isang piling na to, dalawang piling na yan, magkakasama yan yung patong-patong yon. Ganon. Patong-patong yung sa saging. Yun yung isang buwig. Okay. So, yung saging na to, 10 na ito. 10. Yung sumunod, 10 din yan. Okay. At meron pang iba pa pala na saging. Bilangin natin ang isahan. Yung tig-isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Okay? Kasi minsan may kung saan nalalaglag yung saging. Halimbawa yung sa senyorita na saging, kapag nahinog na siya, kung saan ang natatanggal sa kanyang piling. Okay? Namita si Lito ng isang buwing na saging na may 27 saging na hinog. Ayan, binilang na natin kanina eh. Tama tayo, 27 yan. Okay? Ngayon, may tanong pala. Ano ang place value ng digit na 7? Okay. Alam mo ba yung place value? Ha? Pag sinabi natin place value, kasi ang bawat bilang ay may digit. Halimbawa, itong digit na 27. Meron yan 2 digit. Ang place value niyan, maaari yang maging isahan, ito yung isahan, nasa kanan, at sampuan. Okay. Mamaya mas mapapaliwanag pa yan sa inyo. Okay. Ngayon, ano ang place value ng digit na 7? Kung nakinig ka talaga kay teacher, ano yon? Okay, yan ay isahan. Very good. Number 2. Ano naman ang place value ng digit na 2? Okay, yan ay sampuan. Okay, very good. Ang bilang na 27 ay may 2 digits, katulad ng sinabi ko kanina. Bawat digit ay mayroong tinatawag na place value. Sabi mo nga, place a value. Okay. O yun yung lugar o pwesto nila. Bilang digit. Okay, mas lalo pa nating paglalalimin ang ating kaisipan tungkol sa place value at sa value. Okay, ang bawat digit ng bilang ay may tinatawag na place value. Depende sa pwesto nito. Maaring ang place value nito ay maging sampuan o tens. O di kaya naman, ang place value ay isahan o ones. Pag sinabi nating sampuan, ang English nun ay tens. Pag sinabi naman natin isahan, ang English nun ay ones. Okay, tingnan muna natin ang bilang. Halimbawa, ang bilang na 27. Okay, ano ang place value ng bilang na 7? Ang place value ng bilang na 7, ito na lang yellow. Ang place value ng bilang na 7 ay ang
isahan. Okay. Yan po ang isahan. Sulat natin dito ang place value ng 7 ay isahan. Okay. Okay. May lalagay na lang natin yung bilang, ha? Ang place value ng bilang na ito ay isahan. Okay. Sumunod naman, ibahin natin yung kulay. Ito naman. Ano ang place value ng bilang na 2? Ito naman ay sampuan o tens. Yan, isusulat natin dito, ha? Ang place value ng bilang na 2 ay sampuan. Sa bilang na 27, kasi merong dalawang tigsa 10 sa bilang na 27. At sa isahan naman, na merong matitira na isahan na 7 sa 27. Okay? At hindi lang naman puro place value ang atin dapat bigyang importansya. Dapat bigyan din natin ng halaga ang value. Okay, sabihin nyo nga, value. Okay, ang value ay ang katumbas na halaga ng bawat digit sa bilang. Okay, may katumbas na halaga yan. Halimbawa, etong digit na bilang 7. Palagi mag-umpisa tayo sa kanan, ha? Okay. Ibahin natin ang kulay. Gawin natin kulay pula naman. Ito ang bilang 7. O ano ang value ng bilang na 7? Yan, ang value niyan ay 7. 7 pa rin kasi isahan yan. Okay. Ano naman ang value ng bilang na 2 sa 27? Yan ay hindi po 2 lang. Kasi 2 sampuan, ilan ang halaga niyan? Pag pinagdagdag mo na, ilan ang 2 sampuan? Ang katumbas nito ay 20. Okay. Okay po? Kasi pag sinabi nating value, yan ang katumbas na halaga ng bawat digit sa bilang. Okay. Para natin malaman na tama ang ating inilagay na value, pag pinagsama mo ang pag pinagsama mo yung dalawang value sa katumbas nito, na kaugnay ng place value, ang sagot dapat ay ang kabuuang bilang. Okay. O, sige nga, tingnan natin. Ang kabuuang bilang ba ng 20 at 7 ay 27? Okay, sige nga. Isipin mo nga. Okay, yon po ay 27. Tama ba tayo? Tama ba? Parehas ba tayo dito? Ayan, pag pinagsama mo yan. Okay, very good. So, tama tayo. Huwag kalimutan kapag dito tayo sa sampuan, ang value ng sampuan ay palaging mayroong 0 sa kanan. Ang value ng sampuan, ay palaging may 0. Okay? Ang value ng nasa kaliwa, dadagdagan mo yan palagi ng 0. Ayan, palagi meron yung 0 dito. May invisible 0. Kasi pag binasa mo yan, di ba, sa English, 27. Pag isinulat mo yung value,
20, ayan, 27. Okay? Mas naintindihan mo ba? Okay. Naintindihan mo yung value niya, ha? Pag pinagsama mo yan, yun yung kabuuang bilang, 27. Okay. O 27, 27. Okay? Kaya, naintindihan mo na bakit naging 20 ito. Kasi 27 ang pinagsama doon. Para mabuo ang kabuuang bilang. Okay? Sumunod. Tingnan naman natin ang bilang na kasunod. Practice pa tayo. Okay? Ito ay 16. Okay. Alin dyan ang isahan? Anong place value ng 6? Okay. Ang place value ng 6 ay isahan. Ano naman ang place value ng 1? Lagay natin ito sa sampuan. Ang place value ng 1 ay sampuan. Okay. Ang place value naman ng 6 ay isahan. Ang kabuuang bilang nila ay 16. Pag pinagsama, yan ay 16. Okay. Ngayon, ano naman ang value ng bilang na 6? Dito tayo sa kanan, ha? O, sige. Mag-umpisa tayo dito sa kaliwa para mas madali. O, ano ang value ng isa sa bilang na 16? Okay. O, sulat mo nga muna yung isa. Tapos sabi ko, pag sampuan, ang digit niya palagi may 0. Okay? So, ang value ng 1 sa 16 o ang value ng isa sa 16 ay 10. At ano naman ang value ng 6 sa 16? Yan ay ang 6 pa rin. Pag pinagsama mo ang 10 at 6, yan ay magiging 16. O ang 10 and 6, pag pinagsama mo yan, yan ay magiging 16. Okay, tama tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pag hindi naintindihan, pwede mong stop ang video at namnamin mo ito. O kaya, pag hindi mo naintindihan, pwede mong stop, balikan mo yung hindi mo na naunawaan para mas lalo mo pang maintindihan. Okay? Sumunod. Sumunod na bilang. O, 25. Okay? Ang 25 ay mayroong 2 digit. Ano ang place value ng 2? Ang bilang 2 ay ano ang kanyang place value? Yan ay, syempre, sampuan. Okay, lalagay natin dito ang bilang na 2. Ano naman ang place value ng 5 o 5? Yan ay isahan. Lalagay natin dito ang bilang na 5. Okay, ano naman ang value ng bilang na 2 sa 25? Ang value niya ay, galing na sa salita nito, yung pangalan nito, 20. Diba? At, ano ang value ng 5? Okay, 5 pa rin. 20 at 5 kasi, diba, pag binanggit mo yan. Okay, naintindihan ba? Mas naunawaan na? Okay, very good. Okay, ang 39 naman. Ang place value ng siyam ay, ang place value ng siyam ay ones o isahan. Sulat natin dito. Okay, yung 9 o siyam. Ang place value naman ng 3
ay tens o sampuan. Okay, 3. Lalagay natin dito. O ano naman ang value ng 9? Ano ang value ng 9? Okay, yan. Ang value ng 9 ay 9 pa rin. At ano naman ang value ng 3? Ang value ng 3 ay 30. Okay. Naintindihan? Pag pinagsama mo ang 30 at 9, ang kabuuang bilang niyan ay 39. O pag pinagsama mo ang 30 at siyam, ang kabuuang bilang ay 30 siyam. Ayan ha, pinapagbaliktad-baliktad ko para kahit paikot-ikutin kayo sa mga pangungusap o sa mga gawain, alam nyo kung paano ito. Okay? Kasi nabanggit naman ni teacher. Okay? Naintindihan? Okay. Ngayon naman, isulat ang place value. Susulat nyo ang place value at value ng mga sumusunod na bilang. Okay? Pero bago yan, bilangin muna natin ito. Ito ay bola. Mga laruan pala ito. Okay, bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilugan na natin yung 10. Para madali. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bilugan ulit ni teacher. Okay. Ayan, 20 na yan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Okay, bilugan ulit natin. Okay, sabayan nyo ako sa pagbilang para mahasa kayo sa pagbibilang sa Tagalog, hindi lang sa English. Okay. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bilugan ulit natin. Okay. 40, 41, 42. Okay, 42 pala ang bilang. Okay, ano daw ang place value ng bilang na 2? Ano daw yung place value ng bilang na 2? O, review lang tayo ha. Ano yan? Okay, ito ay isahan o sampuan? Okay, ito ay isahan. Ngayon naman, ano naman yung value ng bilang na 2? Ito ay 2. Very good. Ngayon naman, ano daw yung place value na bilang na 4? Okay. Yan ay sampuan. Very good. Okay. O, kasi etong 4 na yan, ayan, wala na yung ano ko pen. Ito yung 4 na to, ito po yung tig sa 10 na sampuan. Okay? O, ilan naman ang value ng 4 sa 42? Ilan lahat ang 4 na sampuan? Ilan lahat ang value nito? O, syempre, yan ay 4 na po. Very good. Okay? Naintindihan na ba? Okay, yung sa isahan, ito yon yung naiwan dito. O, 1, 2. Okay?
Yung isahan palaging naiiwan na tig-isa. Hindi nakaabot ng 10. Okay? O, sumunod. Tingnan natin ang susunod na halimbawa. Ito ay isa pa ring laruan. Naglalaro ka ba nito? Ano ba ito? Tama ka, ito ay isang yoyo. May laruan ka ba nito? Okay. Kung wala naman, kasi minsan hindi na masyadong nabili yung iba. Okay? Bilangin natin ang yoyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Hindi ko na didilugan kung ilang sampuan, ha? Para malaman ko kung talagang nakikinig ka. Okay. Tuloy natin ang bilang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53. Okay, yung kabuong bilang. O, ano ang bilang na 3? Anong place value nito? Ito ba ay sampuan o isahan? Okay, ito ay isahan. Anong value ng 3? Okay, ito ay 3. Tandaan mo kapag isahan, ang value niyan, kung ano ang bilang na yun. Okay? Naintindihan? Kapag naman sampuan, ang value nito, dadagdagan mo lang ng 0 sa kanan. Okay, pagkatapos ng bilang nito. Okay? O, ang bilang 5, anong place value? O, ito ay sampuan. Ano ang value nito? Kakasabi ko lang. Ito ay 50. O, kung in-apply mo na, alam mo na yun. Okay, or 50. Naintindihan ba? Mas lalo na ba napapadali? Okay, kung ganun. O, ito naman ay mga dinosaur. Mahilig ba kayo maglaro ng mga dinosaurs? Okay. Bilangin natin, ha? Ito lang pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50. 51, 52, 53, 54, 55. 50, wait lang. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Okay. Meron tayong 65 dinosaurs. Okay. Ano ang place value ng bilang na 5? Ito ay very good. Isahan yan. Ano naman ang value ng bilang na 5? Ito ay, sabi ko lang kanina, kapag isahan, ang value nito ay parehas na bilang lamang. Anong bilang nito? Ito ay 5. Kaya ang value ng bilang na 5 ay 5 pa rin. Okay. Ano naman ang place value ng bilang na 6? Ito ay 10. Ano naman ang value ng bilang na 6? E di 6 na po. Okay? Sumunod. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang place value at value ng mga sumusunod na bilang. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, ang kabuang bilang ay 25. Ano ang place value ng bilang na 5? Yan ay isahan na 10. Okay, ito ay isahan. Ano naman ang place value, anong value ng bilang na 5? Okay, yun ay 5 pa rin. Okay, sumunod. Ano ang place value ng bilang na 2? Ito ay 10. Ano naman ang value ng bilang na 2? Ito ay 20. Okay? Sumunod na bilang. Bilangin natin ang mga pantasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito ay mayroong 12 pantasa. Ano ang place value ng bilang na 2? Ito ay isahan. Very good. Ano naman ang value ng bilang na 2? Ito ay ang bilang na 2. Very good. Ano naman ang place value ng bilang na 1? Ito ay ang 10. Ano naman ang value ng bilang 1 sa bilang na 12? Ito ay 10. Okay. Next. Bilangin naman natin ang mga lapis. 1, 2, 3, tuldukan ko na lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ang kabuong bilang ay 38. Ano ang place value ng bilang na 8? Ito ay isahan. Okay. Ano naman ang value ng bilang na 8?
Okay, 8 o 8. Ano naman ang place value ng bilang na 3? Ito ay sampuan o tens. Ano naman ang value ng bilang na 3? Ito ay 30 o 30. Okay? Okay, ngayon naman ang ating gagawin, ibigay ang place value at value ng bawat digit ng bilang. Okay, ulitin ko, ang hinihingi ay ang place value at value ng digit ng bilang. 2. Okay, wala nang larawan, bilang na lang, digit na lang ng bilang. Ilalagay nyo. Okay, ang digit na 7. Ano ang place value at value? At ang digit na 8, ano ang place value at value? Unahin muna natin ang digit na 7. Ano ang place value ng digit na 7? Ito ay sampuan. Very good. Ano naman ang value nito? Ano ang value niyan? Yan ba ay 7 o 70? Okay, ang tamang sagot ay 70. Kasi pag sampuan, dadagdagan lang ng isang 0. Ang 10, yung bilang ng sampuan. Okay. Ano naman ang place value ng bilang na 8? Ito ay isahan. Ano yung value nito? Ito ay 8. Magaling ka na, ha? Number 2. 81. Ano ang place value at value ng bilang na 8? At ang bilang o digit ng 8, ang place value nito ay sampuan. Ano naman ang value ng digit na 8? Ito ay 80. Very good. Ano naman ang place value at value ng bilang na 1? Okay. Anong place value ng bilang na 1? Isahan. Ano ang value nito? Okay, 1 pa rin. Number 3. 93. Ano ang place value at value ng bilang na 9? Yan ay sampuan. Ano naman ang value nito? Yan ay 90. Very good ka. Ano naman ang place value ng bilang na 3? Okay, yan ay isahan. Ano naman ang value nito? Yan ay 3. Very good. Naintindihan ba? Ready ka na para sa ating gawain. Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, ibigay ang place value at value ng bawat digit ng bilang. Isulat ito sa iyong kwaderno. Okay, ito ang inyong ipapasa para sa ating Google Classroom. So, kailangan yung kopyahin ito at isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Okay? Yun lamang. Ang hinihingi dito ay ang place value at value. Katulad ng naunang halimbawa. Okay. Ang bilang na 89. Ano ang place value at value ng digit na 8 o bilang na 8? Ano naman ang place value at value ng digit na 9? Okay, number 2. Ano ang yung kabawang bilang nito ay 76. Ano ang place value at value ng bilang na 7? At ano naman ang place value at value ng bilang na 6? Okay, bilang 3. 65 o 65. Ano ang place value at value ng bilang na 6 at ang bilang na 5
Anong place value at value nito? Okay, bilang 4, 94, asyam na put 4. Ano ang place value at value ng bilang na siyam? At ano ang place value at value ng bilang na 4? At bilang 5, 35. Ano ang place value at value ng bilang na 3? At ang digit na 5, ano ang place value at value nito? Okay? So, kokopyahin nyo ito para malaman ko kung ano yung katumbas na place value at value. Sulat nyo muna yung bilang. Susulat nyo muna yung number 1. Sulat nyo gawain sa pagkatuto bilang 4, tapos bilang 1, walang siyam. May katumbas ng 8. Ano yung place value at value? Susulat nyo pati yung patlang. Okay, tapos yung siyam, ano yung place value at value? Susulat nyo yung sagot. Okay? Naintindihan po? Yan po ay susulat sa inyong kwaderno. At ipapasa sa ating Google Classroom. Okay? And next naman, tandaan. Isa sa isip natin to. Ang bawat digit ng bilang ay may tinatawag na place value. Depende sa pwesto nito. Maaring ito ay sampuan o isahan. Ang value naman ay ang katumbas na halaga ng bawat digit sa bilang. Okay? Naintindihan ba? Naintindihan nyo kung anong pinagkaiba ng place value at value? Okay. Pag sinabing place value, yung pwesto. Maaari yan ay sampuan o isahan. Pag sinabing value, yun yung katumbas na halaga ng bawat bilang. Yan ay yun na yung bilang o digit. Number yon. Yung place value, words. Okay, o sampuan, isahan, salita, ang sagot. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 5, isulat ang place value at value ng bawat digit na may salang guhit. Dito madali na lang kasi may guhit lang. Kung ano lang ang may guhit, yun lang ang inyong isusulat ang place value at value. Okay, number 15. Ito ay halimbawa, ha? Ang may salungguhit ay ang bilang na 5. Sa 15, ang bilang na 5, ano yung place value nito? Okay? Ito ay isahan. Pag nasa kanan, isahan yan. Ano naman yung value ng 5 sa isahan? Okay. Yan ay 5 pa rin. Very good. Sumunod, number 1. Ito na yung gagawin nyo. Gawain sa pagkatuto. Pero sabihin nyo na lang, banggitin nyo ang inyong sagot. Okay, number 1. 24. Anong place value ng bilang na o digit na 4? Yan ay isahan. Okay. Ang bilang na 4 ay isahan. At ang value ng digit na 4 ay 4 pa rin. Okay, ang bilang na 2 ay 35. Ano naman ang place value ng digit na 3? Yan ay isahan na sampuan. Siyempre, sampuan. Pag nasa kaliwa. Ano ang value nito? Okay, ito ay 30. Sumunod. 46. Ano ang place value nito? Ito ay isahan. Ano ang value nito? Okay, 6. Bilang 4.
Ano yung bilang na, ano yung place value ng bilang na 7 sa 78? Okay, ito ay sampuan. Okay, papakita ko muna yung susunod. Ito ay sampuan. Very good. Ano naman ang value ng bilang na 7? Pag ito ay sampuan, anong value nito? Ito ay, katumbas nito ay 70. Very good. Okay, number 5. 75. Ang bilang 5 o ang digit na 5 ay anong katumbas na place value? Ito ay isahan. Ano naman yung value? Ito ay 5. Very good. Okay. O, wag niyo kalimutan yung ating pinapagawa. Yung pinapagawa ni teacher, gawain sa pagkatuto bilang 4, sulat sa notebook. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Tuloy lang ang ating pag-aaral. Ganon din sa mga kasama niyo sa bahay. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagtuturo sa mga bata. At sa mahaba ninyong pasensya. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating aralin, ako po si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo para sa ating panibagong aralin. Okay, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Paalam!